Yun, Jerry, explain ko sa inyo yung mga power supply natin, ha? Kasi maraming nagtatanong. Ito siya, tawagin ng mga henyo mga henyong generic. Yan po, top 1 product ng YGT. Ito yung madalas natin gamitin, Jerry. Kumbaga sa atin, may nagtatanong, bakit daw nire-recommenda natin ito generic kaysa sa mga true rated branded. Ito, Gigabyte. Ngayon, ang question dyan is, bago pa mauso yung mga true rated sa mga computer shop, ito yung ginagamit mga generic di ba? Lumaki na nga tayo dito sa computer shop puro generic di ba, Jerry? Sumagot ka na maayos. Ikaw siyan. Mga generic na puro generic, di ba? Mga puti pa yun, hindi ganito na makapal, bakal. Ito yung number 1 nating ginagamit ngayon kay YGT. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung bakit tumatagal ito kahit generic, nilalang nila. Kasi ganito yon. Sabi nila, disabog daw. Talagang sumasabog lahat ng power supply kapag paggamit. Explain ko sa inyo, Jerry. Ito yun. May kumuha na ng booking. Itong power supply na to, Jerry, 750 watts. Yan. Ayan mga sir, mga ma'am. 750 watts. Yan yung AC nya. Hanggang 240 volts. DC output nya, yan. Kailangan natin dito itong 12 volts. Yan. Kumbaga papasok ang kuryente dito, Jerry. Ang mga power supply, ano to siya? Transformer. May transformer. Oo. Transform niya yung kuryente na papasok dito sa 12 volts. Ngayon, ang kailangan natin sa isang component nito, katulad nito, 12 volts. Ayan siya, Jerry, tingnan nyo siya. 12 volts, 38 amperes. I-calculator nyo, ayan 38 times 12. Ayan siya. Kaya niya mag-provide ng 456 watts. So, ngayon, ang tanong, sobra-sobra yan yung wattage na yan para sa component na motherboard, tulad ng akin na pahingi akong processor siyan. Ito pala, processor. Ito po siya. Ryzen 5 56G. And then, ang wattage nito ay nasa 65. Kumukonsumo siya 65 plus motherboard. Yan. 30 watts. Plus mo lahat yun. Yung memory mo, yan. DDR4, 32 MHz, 3 watts. Kung mag-RGB yan, let's say, times 2 mo na lang. So, ilan na yun? 65 plus 30 plus 6, 101. Sobra-sobra pa rin. 350. Oo. May 350 ka pa. Lagyan mo pa ng LED fan. Kung ano pa man. Ngayon, yung conversion nito ng power niya, hindi accurate. Dahil may mga natatapon na kuryente during transformation ng kuryente niya sa wattage.
Kasi sa init ng component, and then depende rin sa ginagamit ng mga yan, solid capacitor, tsaka yung blue, yun yung nagko-convert. Meron dyan eh, malaki. Ngayon, ang tanong, depende na lang sa gumawa ng kumpanya yan ng generic, kung pagagandahin, patitibayin nila yung product nila. Pero, it doesn't mean na generic ay hindi na magandang gamitin. Ngayon, generic na nga to siya, gagamitan mo pa ng overloaded na kailangan niyang i-provide, ay hindi na maganda yun. Talagang sumasabog yun. At saka sasabog din lahat ng component natin kapag ka na low wattage. Ngayon, speaking sa true rated, tinatawag na true rated, dapat magbe-base dito sa 80%. Ayan, 80 plus. White man yan, silver, bronze, gold, platinum, whatsoever. Ito po yun siya. 650 watts, gigabyte. Ngayon, may mga ratings yan sila. Bronze siya. Ngayon, ito po yan sa Jerry, oh. 12 volts. Diba? I-times mo siya sa 54. Kano? 648. Meron na kagad nakakompute sa kanya. So, ngayon, itong 650 watts, kaya niyang mag-provide ng hanggang 648 watts. Ngayon, kaya siya tinatawag na 80 plus efficiency. Dapat, yung 650 o hanggang 648 watts, hindi yan siya mababawasan ng 200 watts during conversion ng power niya. Halimbawa, ito siya 650 watts, tapos ang kailangan mo lang ay 600 watts sa loaded na component mo, kasi nga marami kang video card or malaki yung video card mo, mataas. Dapat during conversion na kinakailangan niya ng wattage na yun, hindi siya mababawasan ng 200 percent. Oo, dapat yung pag-process ng conversion niya 120 plus lang. Kaya certified siya na true rated. Yun. Pero yan, sobra-sobra, oh. Dapat kasi kukumputin din. Tulad niyan, merong lalamove. Bigay mo muna yung lalamove. Ay, Sean, bayaran mo na yan, Sean. Tapos ito, Jerry. Ito sa Jerry, oh. Sa YGT pa rin, 700 watts siya. RGB siya. Ngayon, 12 volts. 52 lang siya, oh. I-times mo ngayon yan, Jerry. Ilan, Jerry? 12 times 52. Oo. Diba? 624. Oo. Yung 700 watts na to, kaya niya mag-provide ng 624. Oo, yun. So, kung ang component mo, kukumputin mo yun. Yung processor mo, 65 watts. Tapos, kung ano-ano pa. Sobra-sobra to siya. Ngayon, ang tanong doon, kaya sila sumasabog, improper use na yun eh. Naiinitan masyado yung sa loob, yung transformer, yung mga capacitor. Sobrang naalikabukan, yun mga yun. Tsaka overload, hindi kasi nagko-compute yung mga gumagamit. Pero ibig sabihin nun, safe pa rin gamitin ang generic. Depende sa gumagamit, kung marunong siya at saan niya paggagamitan. Ayun, itong mga true rated na to, kaya mahal siya. Dahil yung mga piyesang ginamit din naman talaga ay pang matagalan. Ayan, kahit hindi masyadong nag-overheat. Yung blue na yan, yan yung mga resistor, solid capacitor na to. Yan yung mga nagko-convert. Galing sa source ng outlet, kukonvert niya ng papuntang
12 volts. Ayan. Ngayon, itong mga true rated na to, branded, kaya mas okay bilhin. Kasi meron na to siyang parang sariling fuse kapag ka nag over wattage o low wattage, nagtitrip ang kuryente nyo, namamatay. Kaya ang gagawin nyo, i-on off nyo lang, i-reset nyo lang. Yan. Yun ang purpose niyan, hindi yan talagang on off on switch. Pag nag-trip, hindi yung sobrang over wattage papasok sa loob, sasabog yung mga converter niya dito, yung mga solid capacitor, oh. Kitang-kita, lalaki, oh. Kasi branded siya. Kaya yung ibang mga power supply, ayan, oh. Halos kasing laki na ng housing niya, yung mga fan. Kasi pagka nag-convert yan ng kuryente, iinit. Habang umiinit sa process na yon, may tapon na kuryente. Yun. So, yun yung mga ma'am and sir. So, bago tayo maghusga o sumubok sa mga branded at saka generic, wag natin ikukumpara kaagad. Dapat aralin natin.